Sineseryoso ng Armed Forces of the Philippines ang mga inilahad ni Senadora Amy Marcos tungkol sa mga hypersonic missile ng China na posibleng nakatarget umano sa ilang lugar sa bansa. Pero ang sabi ng National Security Council, wala itong nakikitang bantang ganito mula sa China. Nakatutok si JP Soriano. Nakatakot nga eh. Ano ba yan? 25 ha, hindi biro-biro yon. Ang mga nakaumang daw na hypersonic missiles ng China sa 25 target sa Pilipinas ang ikinatatakot daw ni Senadora Amy Marcos sa kanyang mga pahayag kamakailan. Nang tanungin ang senadora ngayong araw kung sino at ano ang source niya ukol dito, sabi niya, nakita ko lang sa isang report at mukha siyang reliable pagkat yung tinutumbok niya yung mga EDCA sites. Hindi na nagbigay ng ibang detalye ang senadora kung anong report ito at kung saang bansa o ahensya galing. Ang hypersonic missiles ay mga missiles na kayang lumipad ng 5 beses na mas mabilis sa speed of sound. Kaya sinasabing mahirap o imposibleng maharang ng ibang air defense system. Hindi pa raw niya nakakausap ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos ukol dito. Pero aniya lubhang nakakabahala raw ang report na nabasa niya. Ang Armed Forces of the Philippines sineseryoso raw ang mga pahayag ng senadora. Kaya makikipag-ugnayan daw sa kanya upang kumuha ng karagdagang detalye. Pero sabi ng National Security Council o NSC, wala raw silang namomonitor na ganitong banta. Sabi rin ng Defense Department, hindi pa nila nakikita ang mga planong tinutukoy ni Senator Marcos. Ang maritime law expert na si Attorney J. Batongbakal, tinawag namang espekulasyon na walang factual basis ang mga sinasabi ng senadora. Liban na lamang daw kung meron siyang unrestricted access sa war plans ng China. Hiningan din namin ng panig ang Chinese Embassy at DFA pero wala pa silang tugon sa ngayon. Pero sa isang pagtitipon sa US Embassy, binigyang diin ng gobyerno ng Pilipinas ang importansya na mapalakas pa ang defense capabilities ng ating bansa. We recognize the pivotal role of our alliance in strengthening our own defense capabilities and safeguarding peace and security in the Indo-Pacific, more so now in the face of challenges to international law. Together with our partners, we remain unwavering in our commitment to freedom of navigation and overflight, and to the importance of respecting sovereign rights of states within their exclusive economic zones, consistent with international law. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.